And we have a very special guest for this afternoon. Um, okay, let me just introduce our guest for this afternoon. He is a visual effects artist, a graduate of the De La Salle College of St. Benilde with a degree in digital filmmaking, and he has worked in numerous films over the past years, collaborating with some of the country's biggest director, particularly Antoinette Hadaone, Dan Villegas, June Robles Lana, to name a few. And he is also part of the team that won the Best VFX Award in the last year's Metro Manila Film Festival, and nominated recently in this year's FAMAS Awards for the same category for the work Kun Maupay Man, It Panahon. And he has other roles in the industry as well, doing a lot of freelancing. His short film, Luntiang Paraiso, which he wrote, produced, and directed, and also edited, premiered at the 2017 Shorts Film Festival in Asia in Tokyo, and also screened in Switzerland's Newcastle International Fantastic Film Festival. I don't know if I said that right, in the same year. Okay. Ladies and gentlemen, let's all welcome Mr. Oji Tiglao. Hi, Oji. Hi, sir. Yeah. Hello, everyone. Yeah, can you hear me? Yeah. So yeah. All right. So everyone's here, and also we're live in Facebook. Maybe you can also invite your friends to watch so that Oji can actually share his knowledge and his expertise in the field of VFX. Okay, go ahead, Oji, kamusta na pala? Okay naman, sir. Medyo, ano lang, naninibago lang. Also, gusto ko lang mag-disclaimer. Hindi ako makapagpakita ng clip, sorry, kasi hindi ako makakuha ng permission. So, gamitin na lang natin imagination natin kung so, okay lang. ginagawa. Sige, go ahead, Oji. Sorry. You may start now. Okay. Share screen lang ako. So, nung nilapitan ako, sabi ni, nakita ko na VFX for independent films yung topic. Sinisip ko talaga kung paano ba mag-start, I guess. Yeah. So, I guess best way is to describe ano ba yung VFX. So, VFX is visual effects. So, visual effects is a process through which imagery is altered, created, or enhanced for live-action media that could not be captured during live-action filming due to its being costly, dangerous, impractical, or impossible to shoot, etc. So, pag visual effects, normally yung mga nakikita natin na mga explosions, mga ganon, yun yung what comes to mind. Usually, pati mga green screens, etc. So, pag independent film, ano yung sabihin? So, what is considered an independent film? An indie film is any feature length or full or short film that is made without a major or big production company attached. So basically, low budget means no budget. So, para makwento ko lang lahat ng ko pagdating sa industriya, gusto ko mag-start lang kung paano ako nag-umpisa at nakapasok. So, ayan, smiley face. 2014, meron akong kaklase na segment producer sa isang TV show sa TV5 na ito. Tapos tinanong niya ako, Oji, marunong ka ba mag-motion graphics? So, sabi ko, oo. At the time, ang alam ko lang sa motion graphics ay position, scale, rotation, saka pagpalit ng fill color. Yun lang. Wala akong tunay na masasabi ko na pang-industriya na knowledge ng time na yun. Pero dahil may alam ako na konti, sabi ko, oo, marunong ako. So, dahil friend ko siguro siya, kinuha nila ako. Nagpakita ako ng sample nun. I think yun pwede ko ipakita. Ang itsura nung ginawa ko nun is ganito lang. Yan. Yan lang yung ginawa ko. Yan, ganyan kasimple yung text na yan. For some reason, tinanggap nila ako. Nakuha ko yung project.
So yun yung first job ko. And madami ako natutunan dyan. Bukod sa work ng motion graphics, ako din yung naging taga-voice over nila ng mga segments nila nung time na yun. So after matapos ng project, so 4 months umandar yan, tapos na 2015, meron na naman akong friend na tanong sa akin kung, OG, dahil marunong kang mag-motion graphics, gusto mo mag-racket nito? Meron akong may post house na may project, naghanap sila ng graphic artist. So, yung show na yun ay ETC. Pinapagawan ako ng lower thirds. So, dahil equipped na ako sa motion graphics, feeling ko marunong na ako. Alam ko na yung animation. Marunong na ako ng mga ganon. At the time, ang alam ko kasi ng mga panahon na yun, nauso yung mga whiteboard animation. Tapos may ukulele music sa YouTube. Yung mga infographics. So, yung mga may kamay na nag-explain. So, pinagganyan ako. Tapos nung pagdating ko doon, may pinagaya sa aking lower thirds. Pinagaya sa akin parang trial. So, ito parang ganito yon, similar dito. Yan yung pinagaya sa akin. Yan ganyan kasimpleng animation. That took me 2 hours. Ganun kabagal. Tapos nung binalikan na ako ng graphic artist talaga nila mismo, parang tinitignan, okay. Parang hindi ko alam kung ano mararamdaman ko kasi kinakabahan ako. Kasi gusto ko naman makuha yung trabaho. So, in-explain niya sa akin yung job. Tapos, ginagawa niya din yung ginawa ko. So, basically, inulit niya. Parang natapos siya mga 10 minutes lang. Tapos, parang deep inside napahiya ako kasi feeling ko, akala ko madami na akong alam. Pero apparently, hindi pa. And the guy was younger than me. So, medyo parang, Pero sa akin, nagaya ko naman yung thing, eksaktong gaya. So, I guess yun yung dahilan. For some reason, kinuha nila ako ulit. So, inaral ko lang siya along the way. Tapos, nakaraos naman. Ngayon, habang nagtatrabaho ko doon, yung isang friend ko na friend doon, tinanong ako, OG, marunong ka ba mag-VFX? Meron akong kailangang cleanups. Hindi ko alam kung ano yung cleanups. Apparently, yun yung mga bura-bura ng mga logo, ganyan. And yun yung pinapagawa sa akin. So may movie nun, Lakbay to Love. May kailangan burahin na logo sa shorts ni Dennis Trillo. So, nung araw na yon, buti na lang nalipat ako ng machine na ginagamit. Nandun ako sa sulok ng kwarto. So walang makakita ng monitor ko. So nung pinatry sa akin yung thing, ang ginawa ko talaga, nagpunta ako sa YouTube, tapos sinerge ko, how to erase logo from short After Effects. Tapos, nung panood ko yun, pinlay ko siya lang, siniskim ko lang para mabilis. Gawa ko siya. Tapos pumasa naman. So, inaral ko lang siya along the way at nakaraos naman. So, ayan. Ngayon, kung mapapansin nyo, may pattern siya. So, normally, may kakilala ako. Tapos, allocate ako ng project. Tapos, kukunin ko. Sa aralin ko siya along the way. So, sa case ko, ganun ako nag-start sa industriya. And mostly, nung time na yon, madaming independent films dun sa post house na pinagtrabahuan ko. Ngayon, ano ba ang indie film? Usually, yun nga, low budget siya. And maiksi yung deadlines. So, mahalaga na mabilis ka magtrabaho. And then, yung ideas niya, yung look, yung shot choices, mas kakaiba siya. Mas nag-eksperimento sila with that. So, parang mas may freedom kang mag-explore din. And then, yun. So, pagka indie film, hindi naman siya masamang thing. So, having a limited budget or limitations can be good. It can push you to be more creative. So, mamaya, may kikwento na lang ako na project na natrabahuan ko na ganyan yung naging case. Pero in general, pag estudyante ka, maganda na maging creative ka. Mag-iisip ka lagi kung paano mag-handle and paano mag-shoot ng mga bagay. And then, ang most important sa VFX, besides being a good artist, is to serve the story.
So what does that mean? To serve the story, yung ginagawa mong work, it has to make sense. Tapos, kailangan hindi siya distracting, invisible siya sa viewer. And kailangan mo-move niya yung story forward. So, yun. If you don't see what I did, then I did my job. Ang isang example nito, kung napanood niyo yung Everything Everywhere All at Once, ang ganda-ganda ng pelikulang yan. Ang ganda din ng VFX niyan. Pero kung di nyo alam, meron siyang 500 plus shots ng VFX. 7 lang yung gumawa nun. 90% ng 500 plus shots na yan, 5 lang yung gumawa. Tapos may breakdown yan but then you search sa internet kung paano nila ginawa. Sobrang impressive kasi yung ibang mga akala mo 3D, hindi nila ginawa na ganon. As in nag-paint sila mano-mano. And then mostly After Effects ang ginamit nila. So, syempre hindi ko project yan. Wala akong alam dapat yan. So, sa mga natrabuhan ko, so example, sa isa-isayin ko na lang to. What does it mean to serve the story? So sa Four Sisters Before the Wedding, kung napanood niyo yan, parang prequel siya to Four Sisters and the Wedding. So dapat set siya mga 2000, early 2000s. So may mga gamit sila, mga phone na luma. So hindi na gumagana yun nung sinute nila. So kinailangan gumawa ng interface nun. Pero kung nanonood ka tapos alam mong mali yung interface nun, distracting siya kasi mali siya. Parang papansinin mo. So kinailangan kong hanapin kung ano yung tamang itsura. And lumaki naman ako sa time na yun. So alam ko din talaga yung itsura niya. So yung mga phone dati na may backlight, kailangan, pag may angulo kasi yun, yung mga 3310 dati na Nokia, makikita mo yung actual na mga ilaw sa gilid ng screen para ma-illuminate niya mo yung display. And then, sa Mighty Robo V, sorry, dapat ready ako dyan. Hindi ko din siguro pwedeng pakita. Pero ang goal nila dyan, mukha siyang indie na Power Rangers, mga ganon, malalaking robot. So madaming ginawa dyan na kengkoy siya, pero it works because intentional yon na maging ganon yung itsura niya. Sorry talaga, hindi ko mapapakita. And then sa Puto, so ang isang mapapakita ko dyan is, so ang story ng Puto, meron siyang, yung si McCoy, magiging parang may isang shot na magiging puto siya. So explain ko na lang yung nangyari. Meron silang malaking puto sa shoot, as in fake puto, tapos hindi siya nag-work. Hindi ganun kaganda tignan, hindi siya believable. So again, pag hindi ganun kaganda, distracting siya, pangit, hindi mag-work. Ngayon, sa puto, sobrang iksi nung time frame niya. Parang I had 2 or 3 days para gumawa ng VFX shot na magiging puto yung tao. So, as in puto na actual puto. Tinry kong gumawa ng 3D model ng puto pero hindi siya nag-work. Mahirap siya gawing tunay kasi yung shape, yung hugis ng puto, yung labas niya, parang may butas-butas na ganon. So, ang hirap niyang gawin. So, ang ginawa ko na lang is shoot ako, bumili ako ng puto sa labas. Kita ba to, Sir Mel? Okay. Yeah. Bumili ako ng puto sa labas, tapos sinute ko siya sa tapos tinry ko gawa na malalaglag siya or something. So, ginanong-ganon ko siya. Kinunan ko siya na malalaglag. Kung paano. Kasi ang hirap gawin i-animate. Ang ending, lagi siya nalalaglag. Naisip ko, kailangan tulong mo. So, ginawa ko na lang, pinicturean ko lang siya. Pero dahil sa nangyari na puro ako shoot, tas nalalaglag yung puto, nadumihan siya. So, meron siyang mga buhok, maalikabok. So, kinailangan ko ding linisin yan. Tapos mano-mano ko siyang inanimate. Tapos na-pull off ko naman. So, parang yun yung mga discarding kailangan makuha mo din na skill pag nag-VFX ka.
It doesn't have to be yung lagi na pag iniisip mo na pag VFX 3D siya, tapos parang Avengers, gano'n. Hindi siya exactly gano'n. So, yun lang yung mga few examples na naisip ko. So, madalas, yun nga, ang mga trabaho na nakukuha ko for the past 7 years, nagtatrabaho, ang pinakamadalas, cleanups and object removal. So, that's yung tanggal ng pimples ng artista, mga blemishes, madalas ganyan. Object removal pag nakita yung camera, which happens a lot. Kasi nga, pag nagsushoot tayo sa atin, mabilis, maiksi yung time table. So, madaming ganyan. Tapos mga screen replacement. Kasi dahil nagmamadali, wala pa silang material na ilalagay sa phones. So, maglalagay ng kung ano man na interface. Madalas yan. Tapos motion graphics. Madalas sa mga projects, yung mga lumalabas na mga chat bubbles, sobrang common yan. Tsaka mga animation ng interface. So, madalas ganyan. And compositing, so meaning nagko-combine ka ng mga shots and all, pati pagbura ng green screen. So, compositing, madalas yung mga car shots na sinushoot nila na naka-green screen lang. Yun yung mga recent na nagagawa ko. Tsaka sa, wala nang maisip na iba pa. Pero if you notice, wala talaga masyado nung mga explosions and ano. Kasi ako personally, ang mag-isa ako magtrabaho. And madalas, ito yung mga software na nagagamit ko. Ang pinaka number one is After Effects kasi sobrang flexible niya. Madami siyang pwedeng gawin. Tapos dahil mas gamay ko siya, mas mabilis ko nagagawa yung trabaho ko. Dahil onti lang yung 3D work madalas, hindi din ako nakagamit as much. So summary, matuto ka ng software. Tapos, dapat kung alam mo yung anong klaseng VFX gusto mo gawin or kung anong department, alamin mo yung software nun. Kung hindi mo alam yon, kung hindi mo alam exactly kung anong gusto mo, mag-aral ka ng After Effects. Kasi sobrang flexible talaga niya. Kasi pwede kang pumasok into VFX and graphics. So, yon. And then, network. Very important na, kung papansinin nyo nga yung pattern kanina, laging may kakilala ako na i-invite ako. So, bilang estudyante, makipagkaibigan kayo. So, ito sa pag-network, you market yourself well or be so good that people will do that for you. So, pag sa estudyante, ayun nga, maging friends ka with everyone. Dapat, huwag kang masyado gumawa ng kaaway or gumawa ng issue para maganda yung lahat kayo matututo. Right. At saka dapat ma-maximize nyo yung time na estudyante kayo kasi that's the time you can play around tapos wala kayong iniisip masyado na mga deadlines, ganyan. Kasi lahat kayo nandyan para matuto. So, very important na ma-maximize yung time na nandyan. And then, paalam nyo din sa mga friends kung anong kaya nyo gawin para kunin kayo. If ever na may sariling project. Ako dati din, starting out, parang pag may kilala ako na may nagpapagawa ng logo, kukunin ko yan. Kunwari, tita, ganyan, mga ganun ako. Kasi marunong ako niyan. So, at least mahasa ako. So, mabibuild mo yung portfolio mo. And then, kung magaling ka, or tingin mo magaling ka, huwag kang maging blank, unpleasant person. Kasi hindi talaga makakatulong yun. It's very, kumbaga, mahalaga din na mabait ka. Sa totoo lang, it can get you a long way. And then, practice your communication skills. I cannot stress this enough. Hindi lang siya sa pag-market, pero it's about getting your point across din para ma-explain mo ng maayos sa mga tao yung gusto mo ma-achieve. And have fun. Yun yung isa sa mahalaga din. Kasi dyan nga, again, pag nasa school ka, be it MMA, film school, lahat, yung mga tao,
magkakasama kayo at your disposal, yun, magyayaya lang kayo, mas madaling magyaya ng mga tao. Unlike pag may trabaho na kayo, may iba na kayong iniisip, may money involved, ganyan. So, may kanya-kanya na. Unlike sa school, nandiyan kayo, kailangan nandiyan kayo. So, maximize nyo yan. And then, experiment film techniques. Madami din kayong matutuklasan. Ako natuto ako mag-animate, as in mag-isa. Wala pang YouTube. Wala pang tutorial. Hindi din ako exposed. Natuto lang ako mag-isa. Pwede kong ikwento yan later or something. And then, ito na, last. Tips on how to be and stay more competitive. Continue to learn and improve. And be intentional. So, kada may gagawin ka, make sure na isipin mo din kung ano yung mga mali mo, kung ano yung pwede mong i-improve sa previous project mo. Tapos, tirahin mo talaga siya sa next mo. Tapos, talagang make it a point. Huwag yung papasadahan mo lang yung project mo. Tapos, ganun lang ulit. Kasi wala kang matututunan. Hindi ka mag-grow. And be creative. Again, pag madami kang diskarte sa mga bagay, madami kang magagawa, madami kang matututunan. Even on learning itself, ako naalala ko dati pag may tasks ako, mahilig kasi ako sa video games. So ang tawag ko pag may trabaho ako, tinatawag ko silang objectives para feeling ko may parang may quest ako, tapos ganun ko siya i-handle. Gagawa ko siya kasi feeling ko na ganun siya. So a lot of VFX work kasi is problem solving. And madalas, halimbawa may buburahin kang logo or something, or may kailangan mong mag-ilaw ng mukha ng artista or something ng mabilisan. Ang dami kang kailangan ma-imagine. So, ito din, sorry. Don't compare yourself to others. Madaming magiging mas magaling sa'yo sa kahit ano. And walang point na ikumpara mo yung sarili mo kasi maaaring ma-down ka lang, which is what you should not do. Don't beat yourself up. Kasi hindi naman yan competition. And ako sa work ko, masasabi ko, hindi naman ako yung pinakamagaling, obviously. Pero nakakakuha pa rin ako ng trabaho. Bakit? Kasi nabibring ko yung ako. And I think yun naman yung dahilan ba't nila ako kinukuha. And consume all media and be observant, ? Watch movies, play video games, read books, etc. A lot of things can be picked up. So yun nga, sa movies, pag nanonood ka, madami kang makukuha inspirasyon, madami kang makukuha styles, tapos maaaral mo din yung shots nila, yung mga decision nila. It helps a lot kung filmmaker ka, kung marunong ka din mag-direct, kung VFX artist ka, kasi matututo kang mag-mount ng shots, matututo kang kung paano dumiskarte. And maaaral mo yan through movies. Video games, madami din. Madami akong na-apply from video games pero yung hindi competitive na video games, dapat yung mga hindi yung inuupa ulit-ulit na parang sports na siya. Read books, of course. And maging lang talaga sa lahat ng bagay. Watch how things work. So, hindi mo kasi alam minsan, pag let's say may nakita kang kotse, nakita mo kung paano siya gumagalaw, kahit yung paggewang lang ng sasakyan, makakatulong yun sa'yo eventually kasi kung paano mo siya ma-animate, tapos makikita mo kung ano yung mapapansin talaga ng tao. So, ma-appreciate yun. So, ayun lang. Yun lang naman kung paano talaga nag-start. And for indie films talaga, it's more on being creative and don't let yung idea ng budget na mapigilan ka. So, in general, yun lang naman.